Let's get details first on the ongoing Blue Ribbon Committee hearing on flood control anomalies. We have Mobile Yeah, we have with us a mobile journal, Marymon Reyes, reporting live on the ground. Marymon, aside from what we're seeing on the screen, syempre, ano ba ang nangyayari behind the scenes? May nararamdaman ka bang init ng mga senador? Angela, kanina bago magsimula talaga yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee na magsasalita na itong mga resource person, una nang nagsalita agad itong si dating Blue Ribbon Chairman, Senator Rodante Marcoleta. Yun nga, kinwestiyon niya yung impartiality ng komite, maging ng chairperson mismo na si Senator Ping. Kasunod ito ng isang panayam sa kanya kung saan nagbahagi siya ng kanyang komento sa credibility nitong mga resource person na supposedly nag-a-apply for the Witness Protection Program. Pero doon, nagkaroon ng pagsususpend muna ng pagdinig ng komite. Naka-off yung mic pero nandun tayo mismo. Narinig natin yung exchanges itong dalawang senador. And kine-question nga ni Senator Marcoleta na sabi naman ni Senator Ping bakit niya raw parang pinoprotektahan itong mag-asawang Diskaya in comparison na dito kay Hernandez o yung iba pang mga personalidad na nandito sa pagdinig. Nakita natin kanina tumayo ito si Senator Marcoleta at akala nga natin mag-walk out. Pero nilapitan naman siya ni Senator Robin Padilla, Senate President Tito Soto, nag-usap-usap naman sila at parang narinig natin na baka kung sakali raw na may concern, baka pwedeng gawin na lang for sa plenary session i-raise mamaya as legislative inquiry. Sabi naman ni Senator Ping, mag-proceed na raw itong pagdinig and bukod dyan, una na nga nagsalita o binasa ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara yung kanyang statement kung saan nabanggit niya na ang ilang mga kongresista at mga senador in relation doon sa budget insertions o sa issue ng anomalya sa flood control projects. At una, for Senator Joel Villanueva, nasabi niya, nagbigay daw siya ng quote ng assistance o tulong kay Senator Joel Villanueva para doon sa originally request daw for a multi-purpose building. Pero para ma-accommodate itong supposed request, yung proyekto na ito, kinuha na lamang daw nila yung request doon sa pondo for flood control. So dito ang nababanggit lagi na Alcantara na meron silang pag-uusap ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo tungkol dito sa mga budget insertion. Maging nabanggit niya rin itong si Senator Jinggoy Estrada na supposedly nakatanggap ng around 25% na kickback o commission. Pero nilinaw naman ni Alcantara wala raw siyang direct communication dito kay Senator Jinggoy. Maging kay Senator Joel Villanueva kung meron daw ipapadala, papunta daw doon sa tanggapan, sa opisina o sa tauhan daw nitong mga senador. At bukod dyan, nagpakita rin kanina ng litrato o doon sa hearing ng bulto-bultong pera ulit na nasa lamesa ng district engineer. At ang sinabi niya, yung mga pera naman na daw yun ay para naman daw, yun ang mga kickbacks daw mula sa mga flood control project ni Representative Zaldico. Na-link din ngayon sa around 300 million pesos na budget allocation o insertion. Itong si dating Senadora Bong Revilla. At ang nasabi rin dito ni Yusek Bernardo kay Alcantara, ito raw ay around 2024 doon sa GAA lumabas, taong tumatakbo naman sa pagkasenador si Bong Revilla. Pinayagan din naman ng Senadong Committee itong si Justice Secretary Remulla na dalhin si Alcantara sa DOJ para ma-evaluate kung yung kanyang sworn statement. Okay, sige. Babalikan ka namin dyan, Marymon, reporting live from the Senate.